lahat. Okay, simangot inspection tayo uli ha. Tingnan natin kung may nakasimangot kasi pinagbabawal dito yung nakasimangot. Yan. Sino po dito may mga maliliit pa kayong anak? Yung mga under 10 years old, taas ang kamay. Maliliit. Yung mga anak nyo malalaki na, yung hindi nyo na nakakasama, taas ang kamay. Oh. Pag lolo na lang kayo itong sasabihin ko, tsaka lola ha. Kasi pag may mga maliliit pa tayo mga anak, di ba minsan may mga pinapangako tayo sa kanila? O kaya yung mga magkakaanak pa lang, ha? Listen to this, okay? Yung mga nasa edad na pwede nang magpakasal. Di ba? Pag may maliliit tayong anak, may pinapangako tayo sa kanila, alam nyo, the moment sabihin natin sa mga bata yun, yung imagination nila gumagalaw na. At ang imagination ng bata, lagpas po ng buwan yan. Talagang outside of this world. Outside the box. Like for example, pag nangako ka sa isang bata na, yung coaching laruan. Iniisip na niyan yung hybrid na kotse at saka truck o kotse na merong pakpak. You know what I mean? Ganun mag-isip ang mga bata eh. Sad to say, nawawala ito sa pagtanda natin. Nagiging mga rigid tayo. Pero karamihan po ng mga successful na tao, yung mga patuloy na marunong mag-imagine, marunong managinip. Yan ang mga successful na tao, masyadong malaya silang mag-isip. The reason being ko po sinasabi ito, pag yung ganun yung mga may pinangako tayo sa mga bata, be sure that at least we match their expectations or exceed their expectations. Bakit? Kasi para ma-encourage silang parating managinip, maging imaginative, maging creative thinkers. Kasi pag yung kanilang expectation ay lagi na hindi na fulfill, lalo na kung tayo ang nangako, hindi na may ibig sabihin i-pamper natin ng mga bata. It's just that may pinangako ka, di medyo tapatan mo yung panaginip ng bata or i-exceed. Kasi na-encourage sila na bilang isang magulang na pwede pala silang managinip, pwede pala silang maging imaginative. And in the future, pag na-establish na nila yung ganong klaseng mentality, in relationship with God, ano mangyayari? May feedback please. In relationship with God, ang tingin nila sa Diyos, parang yung tingin nila sa mga tatay at nanay nila. Na ang Diyos is mas dakila, ang kayang gawin ng Diyos mas dakila. You know what I mean? Alam ko ang mga bata, mabababaw yan eh. Mabababaw naman ang bata. Kaya lang pag yung kahit anong ibigay natin dyan, matutuwa yan. Kaya lang, tingnan nyo, kung nangako ka ng matchbox, binigyan mo ng posporo, ano yun? Matutuwa ba? Kahit yung batang inosente, ano to, may gagamba? Diba? Posporong ginawang kutsi-kutsihan. Although sa amin nung, pag yung mga kapitbahay namin, may matchbox, mamahalin yung matchbox sa Philippines, no? Kami, naglalaway kami, sana, tatay ko yung tatay mo. You know what I mean? Dito, mumurahin lang yung mga matchbox na yan eh. Right? Nasa Dalarama. Kaya nga po sa Operation Christmas Child, 1,200 ang ating goal. Magkaroon kayo ng goal, kada pamilya, life group. Kasi last year, 20 na lang ang kulang para mag-1,000. Kaya gusto natin lagpasan yung 1,000. Di ba? Sa halagang $20 plus $10 shipping, marami na tayong mapapaligayang bata. And so this Christmas, lalo nakasama yung mga anak natin, apo, na makita nila, tayo, spoiled tayo dito, magpasaya naman tayo ng mga bata sa Pilipinas. Kaya nakita niyo yung mga video, pag binuksan nila yung box, grabe yung tuwa. Right? Kasi itong mga batang ito, nakakuha ng sapatos, wala naman silang tsinelas, putol-putol yung tsinelas, o kaya nakapaa, nakakuha sila ng sombrero, wala naman silang sombrero, t-shirt, kasi mga t-shirt nila, yun at yun na lang, butas-butas pa. So, it definitely will exceed the expectation of poor children sa mga lugar na mahihirap. But going back to the story, pag yung mga anak natin na-encourage nating mag-dream, mag-imagine, you know what's gonna happen? Naturally, magkakaroon sila ng mentality na, I can dream big dreams. Lalo na kung meron silang relasyon sa Panginoon. Healthy ang relationship sa magulang, magiging healthy, malaki ang possibility na healthy ang relasyon sa Diyos. And part of our relationship with God, who created us to be creative,
is to become dreamers tayo. So ngayon po, sa pagpapatuloy ng ating serye, Thrive, meron pong 5 components ang isang mentality na magsasucceed according to God's ways. Okay? 5 mentality. Makikita nyo nga po ito sa YDC. I wrote it there. Naghihintay lang ako ng opportunity to preach it. Ang panaginip po ng Diyos ay darating lamang sa buhay natin kung isusuko natin yung ating buhay at mga panaginip. Kaya kadalasan po yung mga panaginip natin, kailangan munang ma-shatter. Yung sarili nating plano, sarili nating panaginip, kadalasan kailangan munang ma-frustrate tayo so that maging option ang Diyos at ang kanyang panaginip. But let me encourage you, ang panaginip ng Diyos mas maganda kaysa sa panaginip natin. Ilang beses ko sinabi sa inyo, panaginip ko lang doon. Pagkatapos ko magtrabaho, nakahubad na ako sa Cubao eh. Naka-shorts, nakahubad, hawak, San Miguel Beer. Tapos may asawa, may babae rin sa, may pang Lunes, may pang Martes. Siya, hirap ng pogi, di ba? Oh, kasalanan ko ba? Ang pangit ng pangitain ko nung pangit. Kasi nakita ko sa tatay ko, ganun eh. Di ba? Eh, yung panaginip ng Diyos pala sa akin, maging pastor. You know what I'm talking about? Eh, mas maganda to. Ang dami mga panaginip ng tao na minsan kailangan pa munang ma-frustrate sila bago sila sumuko sa Diyos at sa panaginip ng Diyos sa buhay nila. Doon lamang nagsisimula yun. Kilala niyo si Chuck Colson. Kung hindi niyo kilala si Chuck Colson, isang kilalang political hatchet guy ni Nixon. Yung Watergate, Google niyo. Colonel yan. Pero yan ang bata ni Nixon para mag-eavesdrop sa Democratic headquarters. Mandadaya si Nixon, si Chuck Colson ang kanyang bata. So naging talagang nag-resign si Nixon, President Nixon. Sinong kilala si Nixon? Taas sa kamay. Naku, napataas pa rin, tandaan nyo na. Hindi nyo pa rin alam na. Nung 70s yan, di ba? Nag-resign si Nixon, nakulong si Chuck Colson. Si Chuck Colson na nakulong, si Nixon na nagpagawa sa kanya ng kalokohan. Cut the long story short, si Chuck Colson naging Christian sa loob ng kulungan. At alam nyo nangyari, siya ang naging head ng prison fellowship. More than 1,000 prisons all over the world ay may prison fellowship. Alam niyo yung mga senador na Democratic senators, yung mga sa Democrats, hindi ko akalain ang demonyo pwede pala magbago. Kasi tingin nila kay Chuck Colson, Satanas. Demonyo si Chuck Colson. And yet, you know my goodness, hanggang sa kamatayan ni Chuck Colson, he was a Christian statesman. Imagine yung malademonyong tao, naging lingkod ng Panginoon, has ministered to countless prisoners or inmates all over the world. Why? Kasi kailangan muna ma-frustrate yung dream niya ng pandaraya, ng kalukuhan ng pagiging political hatchet man At nakulong siya. At doon, nahanap niya ang Diyos. Sinuko niya ang buhay niya sa Panginoong Hesus at naglingkod hanggang sa kamatayan niya. Talagang pati mga kaaway niya napahanga sa pagbabagong buhay ni Chuck Colson. And so ito ang storya ng mga taong sinuko yung kanilang mga panaginip sa Diyos upang yung panaginip ng Diyos ang kanilang maging mga panaginip. So ang una po natin pag-aaralan ngayon sa 5 components, meron po 5 components ang Thrive mentality o isang kaisipan na magsasucceed sa plano ng Diyos. Dream big, number 1. Number 2, trust God. Number 3, work hard. Number 4, do not quit, simply persevere. And number 5, be generous. Okay? Kung ito po ang ating kaisipan, let me tell you, sa panaginip ng Diyos, sa buhay mo, makakamtan mo to. Siguradong sigurado yan. Okay? And so, paunahin natin yung dream big. Alam nyo, pag gusto ko mag-illustrate ng isang katotohanan, naghahanap ako ng kwento. Sabi mo sa katabi mo, mahilig ka sa kwento, di ba? Sabi mo sa katabi mo, tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa kwento. Kaya nga, nababansagang may Marites, Maricon, Marisol. Kasi, minsan, mahilig tayo sa mga kwento, no?
Pagkakwentuhan na, tsaka chismis, talagang ang tenga lumalaki. You know what I mean? Kahit nagdatrabaho, kunyari, pero pag may nagkwentuhan na, ang tenga. Ano sa? Tapos pagka nasa tambayan, sa tindahan ni Alin Choleng, pagalingan ng kwento yan. Right? Di ba? Sasabihin, alam niyo, lolo ko masipag. Ito, mga batugan, tambay, ang lolo masipag. Paano ka ba naman maniniwala kung talagang masipag ang mga lolo nito? Di ba? Mas masipag ang lolo ko. Paano yun? 100 na naglilinis pa ng isang park, yung Assiniboine Park, siya mag-isa. Imagine, isang buong Assiniboine Park, 100 years old, siya tagalinis. Mga bulahan na eh. Di ba? Mahilig tayo sa mga kwento. Tama po ba? Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa kwento. So ako, gumagamit ako ng kwento kagaya ng Panginoon to illustrate a truth. Ang paborito ko pong kwento when it comes to dreaming is si Jose, anak ni Jacob or Joseph. Kaya minsan may mga plays kung saan Joseph the Dreamer ang title or Joseph and the Technicolor jacket or coat. Meron yan sa Rainbow Stage. Right? Ang mga Mormons, piniplay minsan yung theater na yan. Sa theater, sa mga stage plays. So, pwede kayong bigyan ng assignment. Sino, okay lang assignment? Taas sa kamay. Kasi pag hindi ka nagtaas ng kamay, hindi kita palalabasin. Taas sa kamay. Taas kamay. Yan. Pwede kayo magbasa ng Bible mula Genesis 37 hanggang 50. 13 chapters lang naman. Okay? Basahin nyo ito yung story ni Joseph. Okay? So, para naman hindi na magbasa ng pagkahaba-haba yung mga pinapabasa ko kasi kailangan pang basahin para makita natin yung storya no? So, puntahan natin po sa Genesis. Okay? Pastor Lito, pakibasa yung Genesis 37. Yan. Nagpaiwan si Jacob para manirahan sa Kanaan, ang lupain tinitirahan dati ng kanyang ama. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Nang 17 taong gulang si Jose, nagbabantay siya ng mga hayop kasama ng kanyang mga kapatid na mga anak ni Bilha at ni Silpa, na mga asawa ng kanyang ama. Ipinagtapat ni Jose sa kanyang ama ang masasamang ginagawa ng kanyang mga kapatid. Ayun, ako, talagang ito yung pang-11 anak ni Jacob nagsusumbong, no? Sip-sip sa magulang. Itong batang ito parang, si kuya, nako, hindi nagtatrabaho, patulog-tulog. So, tuloy mo, Pastor Lito, please. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak dahil matanda na siya nang isilang si Jose. Nako, may favoritism, Tingnan nyo, kahit mga lingkod ng Diyos, may mga maling pagpapaalaki ng mga anak. Basa. Ayan. Kaya itinihi niya si Jose ng maganda at mahabang damit. Pero nang napansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Jose at sinabihan ito ng masasakit na salita. Isang gabi na naginip si Jose. Nang isalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya, sapagkat ito ang salaysay niya. Na naginip ako na habang naroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga uhay, bigla na lang tumayo ang binibigkis ko at pinaikutan ito ng inyong mga binibigkis na uhay na nakayuko. Sinabi ng kanyang mga kapatid, ano? Magiging hari ka at mangunguna sa amin? Kaya lalo pa sila nagalit kay Jose. Muling na nag-iinip si Jose at isinalaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, na nag-iinip ako uli na nakita ko ang araw, ang buwan, at ang 11 bituin na yumuyuko sa akin. Isinalaysay din ni Jose ang panaginip niya sa kanyang ama, pero nagalit din ang kanyang ama sa kanya. Sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin? Na kami ng iyong ina at ng mga kapatid mo ay yuyuko sa iyo? Nainggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya, pero si Jacob ay sinarili na lamang ang bagay na ito. So, ito po yung panaginip, talagang literal na panaginip, nakatulog siya. Siya tutulog, binigyan siya ng panaginip ng Diyos. Galing sa Diyos to, Hindi to galing sa pizza o yung nakain mong Indian food, okay? Hindi yan. Galing sa Diyos yung panaginip. Binigyan siya ng 2 panaginip na may parehas na kapahayagan at na si Jose ay magiging leader. May authority over his family.
So tignan nyo, yung kinagagalitan ng kanyang mga kapatid, meron pang mga ganong panaginip. So kung titignan po natin itong panaginip, kadalasan po ang panaginip ng Diyos walang detalye. Wala siyang detalye. Okay? Bigyan ka ng panaginip. Like for example, ang panaginip ko maging pastor dito sa Canada, binigay ng Diyos sa akin yun. Pero walang detalye. So in order to dream, why do we need to dream big? Number one, kasi pag tayo po ay binigyan ng panaginip ng Diyos, ang panaginip po ng Diyos ay laging higit pa sa ating mga inaakala. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag meron kayong pangako sa mga anak nyo or apo ninyo, medyo i-match nyo yung kanilang imagination or i-exceed. Para ma-encourage sila, time will come, manampalataya sa Diyos na may mas higit sa ating kayang mapanaginipan o mapangarap. You got it? Ang nangyari po dito, tignan natin ha, after some time, i-explain ko kung paano nangyari, si Jose ay naging governor ng Egypt. Ang superpower of the world at that time. Tignan natin po, okay? Doon sa susunod na talata. Pakibasa, Pastor Lito. Genesis 41. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, wala na tayong makikita pang ibang tao na kagaya ni Jose na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi ng Paraon kay Jose, sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman at pangunawa na kagaya mo. Gagawin kita ngayon na tagapamahala ng aking kaharian at gobernador ng buong Ehipto. At susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko. Pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa iyo. So tignan nyo dito, nakakulong si Jose. Bago siya i-promote na maging gobernador, kanang kamay, pangalawa sa pinakamataas na pinuno ng Egypt. So parang vice president ng Amerika. Pero hindi siya dumaan sa political process. Barangay tanod, barangay kapitan. You know what I mean? Walang ganun eh. San po siya galing? Sa kulungan. Imagine, nasa Stony Mountain ka. Tapos next day, prime minister ka na o governor ka na ng Egypt. Nakita niyo po ito? Kasi alam niyo, ang promotion ng Panginoon tsaka training ng Lord, iba eh. Kaya siya nasa kulungan, he was falsely accused of attempting to rape his master's wife, which is actually false. Yung misis ni Potiphar, yung naging amo niya, ang siniseduce siya, and ayaw niya because of his fear or respect of God. Kaya nakulong siya. So imagine na ha, ang panaginip na natanggap lang niya ay yung kanyang mga kapatid, kanyang mga magulang, yung kanyang pamilya ay magiging subject to his authority. So walang details. Right? Wala. Kaya nga, the reason why I believe na walang detalye ang mga panaginip na binibigay ng Diyos, kasi He wants to open the room for us to imagine, to dream. Dream ng Diyos ito, hindi siya detalye, pero mag-dream din tayo based on the dream that God has given us. Kasi malaki ang panaginip ng Diyos para sa atin. Kaya lang ang hirap, nagiging sophisticated tayo tsaka rigid. Kahit na nasa Panginoon tayo, yung ating pananaginip or pangangarap sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, parang napakaliit. O kaya minsan ang ating spiritual life, Christian life, napaka-rigid. It's a matter of do's and don'ts. Yan ang religion. It's do's and don'ts. Pero when you're in a relationship with the Creator of the universe, Sustainer of the universe, the God of our fathers, gusto niya tayong managinip. Bibigyan niya tayo ng hindi detalyeng panaginip or pangarap, open and subject to creativity and imagination. And at the end of the day, magugulat tayo, pag yun ay na-fulfill na, mapapanganga tayo. Kasi hindi natin kayang pantayan ng ating imagination ang kadakilaan ng Diyos. I'm encouraging you to dream big dreams. Dream the dreams of God. Huwag yung panaginip lang na temporal or sariling karir.
or pagyaman or pag-asenso sa negosyo, pagtaas sa corporate ladder, or meron tayong mga political ambitions. Maaring kasama yun sa panaginip ng Diyos, pero ang panaginip ng Diyos, mas mataas ang antas doon sa mga temporal na bagay. Mas ma-fulfill ka. Talagang mapapanganga ka sa kadakilaan ng Diyos. Ang sabi sa Efeso 3:20 hanggang 21, basa. Purihin natin ang Diyos na makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Jesus. Amen. So ang sabi dito, ang Diyos ay nakakagawa ng higit pa sa ating hihilingin at iisipin. Pero ito po, patungkol sa plano ng Diyos sa kanyang iglesia or simbahan. Kaya nga tingnan nyo, pagkatapos ng Vision Conference, di ba? Nasimento sa ating mga puso't isipan na managinip ng 100 simbahan all across Canada and even beyond. Si Pastora G, gusto niya sa Africa, gusto niya sa mga iba pang mga bansa. Sige na, sabi ko, kasi si Pastor Jerry meron church sa Ghana Africa, mga 20 simbahan sa Ghana, Africa. Sabi ko, para mga ganahan ka, sige, panaginip mo yan. Mangarap ka, Pastora G. Sabi niya, may edad na ako, pero nangangarap pa rin ako. Para sa Panginoon. Missions, nagbagtanim ng mga gawain ng Diyos all over the world. Kaya tignan nyo, siya ang una nakapag-produce ng apo ng IWC St. James. At yun yung Portage La Prairie. See? May ginagawa ba ako doon? Wala. Papogi lang. Nung launching, yun, nagsalita ako. Pero sino ang naghihirap doon? Si Pastora G. Si Pastora G, ang edad niya, taon na siya. May sinabi ba ako? Bawal yun. See, marami sa inyo, mas bata pa kay Pastora G kasi ang edad niya, 8. Oh, pero nananaginip pa siya, marami pa siyang ginagawa para sa Panginoon. You got it? So ang Diyos may panaginip sa atin, ang tanong, willing ba tayong isuko yung panaginip natin, yung mga pangarap natin, para makuha natin yung mas maganda, mas fulfilling na panaginip ng Diyos, mas dakilang panaginip ng Diyos para sa iyo at sa akin. Kasi kung makikita niyo sa kwento ni Jose, ang panaginip lang niya, yung mga kapatid niya, magbabaw sa kanya, yung pamilya niya magbabaw sa kanya. Hindi pala, buong mundo pala to. Hindi lang yung mga kapatid niya, kasi eventually magpapakilala yung mga kapatid niya dahil sa taggutom, kailangan nilang bumili ng pagkain sa Egypt. Tapos nakita niya yung mga kapatid niya, nagbabaw sa kanya, hindi nila namukaan yung binenta nilang kapatid. Kinainggitan nilang kapatid. Ayun, yung panaginip nangyari, nakabaw sila. Kasi akala nila, Egyptian tong governor. Hindi nila alam, Hudyo yun, kapatid nila. Imagine that, ano? Yung kinainggitang kapatid, binenta yan sa mga Ishmaelites. Tapos binenta ng Ishmaelites kay Potiphar, captain of the Pharaoh's guard, naging alipin. Tapos nakulong. Grabe, tignan nyo kung gaano mag-promote ang Diyos. Kung gaano kalaki ang panaginip ng Diyos. Right? Tayo, mananaginip lang tayo, napakaliliit. Ini-encourage tayo ng Diyos, anak, may mas malaki pa akong panaginip dyan. Okay ka na ba dyan? Okay na to, okay na to, Lord. Kasi kontento na ako. Pagdating dito, ayaw tayo makontento ng Diyos. Gusto niyang kunin natin yung panaginip niya. At pag natanggap natin yung panaginip niya, dahil walang detalye, managinip tayo, i-create natin in our imagination. Kaya nung tinawag ako ng Panginoon to come to Canada, kami ng misis ko, I will give you Canada as your inheritance, though you're few and strangers in the land. Nagbabasa ako ng 1 Chronicles chapter 16. Tapos yung verse na yun, biglang leaped out of the pages. Wala kaming balak mag-abroad. Wala kaming balak umalis ng Pilipinas. Ako'y isang tunay na dugong Pinoy. Gusto ko doon mamuhay at mamatay ng dahil sa Kanya. Diba? Yun ang kinakanta natin, bayang magiliw eh. Pero iba sa inyo, ang mamatay na ikaw na dahil sa'yo. Nagtututuro tayo. Panatang makabayan. Diba? Sino ang ginawa yan ng mga nasa eskwela? Taas sa kamay. Ang tandaan na natin, uso pa ba yan hanggang ngayon? You know? Panatang makabayan. Ano pang kasunod nun? Lagi ako absent eh. Ha? Iniibig ko ang Pilipinas. Wala kaming balak umalis eh. Wala talaga. Talagang gusto namin magstay sa Pilipinas. Okay?
Tapos nung nagbabasa ako ng Bible, nagfa-fasting kami ni Fatty, ni Mrs., yun yung verse, I'll give you Canada as your inheritance, though you are few and strangers in the land. Doon na po ako nag-imagine na, Lord, anong ibig sabihin no? Maraming magiging Christians na mga Canadians pag nagpunta kami doon. Tapos nakipag-usap pa ako sa Lord, Lord, bago ako umalis, kailangan muna maborn again nitong sanggano kong bunsong kapatid. Pakalat-kalat daw sa Quiapo, may baril, may hikaw, mukasiga. Sabi ko, nanahimik na kami, ito gusto pa no? Parang gusto pang sumikat. Gusto pang gumawa ng pangalan. So nagpray ako, Lord, kung talagang gusto mo kaming pumunta sa Canada, maborn again tong kapatid ko. So thank God, bago kami umalis, na-born again yung kapatid ko, napuspos ng Holy Spirit, nagtatangs. Wow! So sabi ko, kasi sa Lord, kung hindi mababago yung kapatid ko, sinong babaguhin ko sa Canada? Sinong madadala ko sa'yo doon? And so, nung binigay sa akin ng Lord yung verse na yun, nangangarap na ako. Lord, siguro maraming churches all across Canada. Kaya nga, 100 ang pangarap ko Hanggat sa huling hininga ko, pag 100 taon na ako, pag namatay ako ng 100 churches ang naitanim. Mga churches na nag-evangelize, nagdi-disciple, at nagpa-plant na naman ng mga churches. Ngayon po tayo po may 6 na. So praise God, malapit na po, 94 na lang. Meron pa akong kausap, nanonood ngayon sa Prince Albert, Saskatchewan. Gusto rin mag-start ng church. Nanonood dyan every Sunday. Okay? Mag-uusap kami after kung ano yung talagang plano ng Panginoon. So, possibly, pang-7. Yung mga site pastors from different sites, you know what? Nangangarap sila. Kahapon, meron kaming strategic retreat mula Friday evening hanggang Saturday afternoon. Nag-planning kami, nag-pray kami, and it's all about dreaming. You know? Kung saan tayo magtatayo ng mga simbahan, ng mga ngaral ng salita ng Diyos, magdidisipulo kay Kristo. So, yung imagination, open yan. Gusto ng Diyos yan. Kaya nga, ang panaginip kasi ng Diyos sa atin ay higit pa sa ating mga inaakala. Amen? Amen? Na-convince na ba kayong managinip ng panaginip ng Diyos? Suko nyo na yung mga ambisyon nyo. Minsan kasi ambisyon natin pansarili lang Sumikat, yumaman, bukas, luluhod, ang mga tala. Naku po, very vindictive. Ang mga pinapanood natin, puro vengeance. Di ba? Paghihiganti, inapin nyo kami, Don Pepot. Mga ganyang kwento, gusto natin yan. Talaga yung mga masa, biglang yumaman, naging gobernador, pinatay yung pumatay sa lolo niya na nagnakaw ng lupa. Yan ang mga palabas na pinagpapanood natin. Kaya minsan yung mga panaginip natin, ganun din, makasakit ng kapwa, sumikat, maging mayaman din. You know what I'm talking about? Tama? Talagang pinagtitiisan natin ng ilang oras yan, binge watching. Batang Quiapo hanggang lolong Quiapo, grabe. Diba? Huwag yun. Ang panaginip kasi ng Diyos, mabuti ang inaasam. May peace ka. Yumaman ka nga, napatay mo nga yung nagnakaw ng lupa. May peace ka ba nun? Nakapatay ka, tsaka may sama ka ng loob. Walang peace yun Walang joy Tama po ba? Ang panaginip ng Diyos, malinis. Malinis ang puso. Yan ang panaginip ng Diyos. At ang panaginip ng Diyos, talagang mapapanganga ka kasi malaki. Parang, Lord, ako. Iyon ang Lord, sino ako? Tingnan nyo, basahin nyo ang Bible. Ang daming mga tao dyan. Lahat si David. Ano sabi ni David? Panginoon, sino ako na ginawa mo akong hari? Ginawa mong dakila ang aking pangalan. Sino ako? Taga-alaga lang naman ako ng tupa ng pastol. Akong pastol ng tupa ng tatay ko. Kaya nga, di ba, may kinakanta tayo doon, same God. I call on the God of David who made a shepherd boy courageous. Yun ang part ng kanta, same God. Laging sinasabi ni David sa mga panalangin niya, Lord, ano ba ako? Sino ba ako? Ginawa mo akong hari. Ginawa mo akong dakilang hari. Wala naman akong kwenta. Busmus na bata nung kinuha mo ko. Teenager. Wow! And yet, napakalaki ng panaginip ng Diyos para sa Kanya. Tingnan nyo, anong tawag kay Kristo? Anak ni David. Basahin nyo ang Biblia. The Son of David. Yan ang tawag kay Kristo, kay Jesus. Ang daming pagkakamali ni David, ang daming pagkakasala, and yet nabuhay siya ng ayon sa plano at panaginip ng Diyos at hinigitan ng Diyos.
yung kanyang inaakala. Amen? Inspired na kayo to dream God's dreams? Amen? Amen. Sabihin nyo, amen. Gusto ko na ang panaginip ng Diyos. Teka lang, tigil muna tayo. May point 2 pa ha? So, pastor, ini-encourage mo ko, tapos teka lang. Kasi alam nyo, pagka malaki ang panaginip, malaki din ang mga bagyong at hamong haharapin. Ayan, sabi na, ayoko na. Hindi, siyempre, pag nangarap ka na malaki, tignan nyo, kunyari, sa mga bodybuilding, basketball, lahat niya, kahit wala ang Panginoon, sabihin natin, ordinary, regular, corporate, or whatever, or sport, or fitness dream. Gusto mo mag-Arnold Schwarzenegger. Alam naman, 5 pounds ka lang everyday. Tama? Gusto ko pong maging Arnold Schwarzenegger at talaga naman pong Mr. Olympia by 5 years from now. Tapos kung mag-gym ka once a week, talaga naman kung todo tights ka pa, mukha kang murkon dun. Tapos ang binubuhat mo, puro 5 pounds. Ha? Isang taon ka na, 5 pounds pa rin. Ha? Ang lalaki lang dyan, yung bayad mo sa gym Yung katawan mo, ganun pa rin. Panay pa ang post ng ganyan. Naku, wala pa din. Sayang binabayad ko dito. Di ba? Kung mangangarap ka ng malaki, malaki din ang mga dapat na pagdaraanan mong hamon. Tingnan natin So nanaginip itong batang ito. So inutusan si Jose ng kanyang tatay kasi yung mga kapatid niya, nagpapastol ng tupa ng tatay nila, nagpapakain sa mga damuhan, ganyan. Tapos sabi ng tatay niya, Jose, tawagin mo nga yung mga kapatid mo. Hanapin mo. So nung nakita siya ng mga kapatid niya, pagkatapos na i-share niya yung panaginip, ito tingnan nyo, pag may panaginip tayo, huwag tayo basta-basta mag-share. Kasi hindi lahat natutuwa. Diba? Lalo minsan sa kultura ng Pilipino, pagka umaasenso tayo, yung ginaganon, ang tawag doon? Anong tawag doon ginaganon? Umaakyat ka sa balde, tas may gumaganon. Ha? Crab mentality. Kaya nga, yung crab mentality, walang aasenso Lahat dapat hindi umasenso. Yung umaasenso, ibababa. You got it? Kaya wag tayo masyadong share ng mga panaginip natin. O kaya post ng post. Sabi niya, ay, praise God. May BMW na ako dito sa Winnipeg, Canada. Pag pinost mo yan, may messenger agad. Maraming vampira. Oo, pag post ka ng post ng bahay, kotse. Sabi niya, kuya, meron ka vampira? Ang ganda ng BMW mo post ka ng post Kasi hindi ka rin pala magpapadala ng pira. Pag nahingahan ka, dahil mo dahilan, sabi mo, kasi utang yan utang naman pala, ba't mo pinost pa? Huwag ka na mag-post kung utang. Hindi nila naintindihan ang buhay dito. Tama po ba? Post kayo ng post lahat, pati kinakain nyo, pinopost. Makita nila, grabe yung dati laki tayo, isang tulingan lang, hati na sa 8 anak Diba? Kaya pag binaliktad na yun, isisigaw na yung mga, ay, binaliktad na! Hati-hati. Alam niyo po ba? As post ka ng post, ang restaurant, 5-star. Post ka, selfie. Kuya, ang ganda naman ng kinainan mo. Meron ka vampira? Ayun, dumadami tuloy ang vampira. Post tayo ng post. Amen? Hindi kayo wala dito yung sa ibang simbahan yan. Sabi ni Pastor Jerry. Right? Ito, medyo meron siyang dream. Niyabangan na naman niya yung mga kuya niya. Ito nangyari. Basa. Ayan. Sinabi nila, paparating na ang mamariginipin. Hali kayo, patayin natin siya at ihulog. Tignan nyo, teka muna. Grabe ang inggit ng mga kuya niya. Patayin! Di ba, antindi? Hindi lang yung kutusan nga natin. Di ba? Di ba, pag may mga bunso kang kapatid, kutos lang Ito, grabe Ito yung mga fathers of the faith. Pero tignan yung mga ugali nitong mga taong to. Gusto pang pumatay. Sige, basa. Yeah. Hali kayo, patayin natin siya at ihulog sa isa sa mga balon dito. Naku, patay na, hinulog pa sa balon. Grabe. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mabangis na hayop. Tingnan nga natin kung magkakatotoo ang mga panaginip niya. Tignan nyo, yung panaginip, inaatake. Sige, tuloy. Nang marinig ni Ruben ang balak nila, pinagsikapan niyang iligtas si Jose. Sinabi niya,
huwag na lang natin siyang patayin. Ihulog ninyo na lang siya rito sa balon, sa ilang, pero huwag niyo siyang Si papatayin. Ruben po yung panganay na kuya. Yeah. Sinabi iyon ni Ruben dahil plano na niyang iligtas si Jose at ibalik sa kanilang ama. Sinabi ni Juda sa kanyang mga kapatid, ano ba ang makukuha natin kung papatayin natin ang kapatid natin at ililihim ang kamatayan niya? Ang mabuti pa siguro, ipagbili natin siya sa mga Ismailitang iyan. Huwag natin siyang patayin dahil kapatid natin siya. Pumayag ang mga kapatid ni Juda sa sinabi niya. So tignan niyo po ha. Nag-share siya ng dreams. So, okay? Ano nangyari? Lalo na inis yung mga kapatid niya. Kaya pag may panaginip sa Diyos, malaki din po ang haharaping hamon. Totoo yun. Pagkatapos po nito, siya po ay binili ng mga Ismailita, tapos sinabi na lang nila sa tatay nila na siya ay napatay ng mabangis na hayop, hindi yung mababangis niyang kapatid. Minsan kasi hayop hindi mabangis eh. Ang mababangis yung taong katabi natin. Tama po ba? Kaya medyo konting ingat. Huwag tayo medyo, syempre, 17 anyos to bata. Medyo may yabang pa ng konti. Paborito ko ni tatay. Tapos lahat kayo, talagang magpapatira pa sa harapan ko. Yung immaturity ni Joseph. You know? Ano nangyari? Tignan natin kung ano mangyari sa mga panaginip nitong mokong na to, itong kolokoy na to. Patayin natin siya. So, binenta na lang siya. Tapos yung kanyang technicolor coat, dinumihan ng dugo, tapos binalik sa tatay. So, kawawa naman yung tatay, ano? Naghinagpis sa kamatayan ng kanyang anak. So, si Jose po ay naging alipin sa tahanan ni Potifar. Si Potifar po ay kapitan ng mga gwardya ng hari na si Faraon ng Ehipto. Okay? Tapos sa loob po sa bahay po ni Faraon, siya po ay isang excellent worker, na-promote siya bilang chief na alipin, pinakapunong alipin, punong lingkod. Siya ang namamahala sa lahat ng ari-arian ni Potifar. So tingnan niyo po itong taong ito, ang kanyang pagiging makadiyos, ang sabi ng Biblia, God was with him, ang kanyang pagiging makadiyos ay makikita sa kanyang work ethic. Sabihin niyo, work ethic. Minsan may mga Kristiyano, may papetik-petik, hindi work ethic eh. Sila pa'y may mga bumper sticker, I am born again. Follow me to IWC. Please, pakitanggal lang po yung IWC doon, ha? Kung kayo po'y papetik-petik sa trabaho. Tama po ba? Tayo pa yung mga, uy, God bless you. Kilala mo ba si Jesus? Huwag tayong magsasasalita doon kung tayo mga papetik-petik. Ito pong si Jose, may work ethic. Excellent. Na pagkatiwalaan siya ni Potifar, ang sabi nga, hindi na nga inaalala ni Potifar kung ano ang mga bagay-bagay sa kanyang tahanan. Kasi kampante siya ng lahat ng yon ay maaasikaso ng maayos ni Jose. Eto naman pumasok si Mrs. Potifar. Ayan, nagkabit ng extended eyelashes, nabili sa Dalarama, nag-makeup, nagsuot ng sexy, Mrs. Potiphar's secret. So tuwing pumasok po si Jose doon sa loob ng bahay, walang ibang tao, yun, sinudus niya po yung tao, yung si Jose. Si Jose po ay tumakbo, naiwan yung kanyang damit. Ayaw po niya. Sabi niya, how can I do this? I fear God and I respect your husband. See? Kinip niya yung kanyang moral standards. You got it? Minsan ngayon sa ating mga kapanahunan, kahit Kristiyano, hindi pa kasal, nakikipag-sex na. Imagine that. Hindi makapaghintay, hindi ma-preserve yung purity. Sabi ng Biblia, ang pangangalon niya ay pagkakasala sa katawan. Ang katawan ay bigay ng Diyos, hindi para sa pangangalon niya for immoral sins. He who destroys the body of God, God will destroy. Yan po yan, sa 1 Corinthians yan. And Paul was talking about immorality, sexual sins. Fornication, hindi pa kasal, ang tawag doon, nagsisex na. Adultery, pagka may asawa ka, tapos nakikipag-sex ka sa hindi mo asawa, that's adultery. And so, kung talagang Kristiyano tayo, mahal natin ang Diyos, importante po na ingatan natin yung ating puri, yung ating moralidad. Meron pong moral standards ang Diyos. At at the end of the day, tayo rin naman po makukonsensya pagkatapos. And we are also preventing the promotion of God sa buhay natin. You got it? So si Jose po, talagang wala namang tao, walang nakakakita. You know what I mean?
Pero hindi po eh. Alam niya na nakikita siya ng Diyos eh. Tinakbuhan niya yung babae. So pag may tukso, wag ho natin takbuhin yung tukso. Takbuhan natin palayo ang tukso. Tama po ba? Yan ang tunay na lalaki. Tunay na babae ng Diyos, hindi yung palapit sa tukso. Hindi yung, ito yung tukso. Sa pangalan ni Jesus, lumayo ka. Ikaw lumalapit eh. Hindi, lumayo ka. Si Jose po tumakbo. Naiwan lang yung kanyang kasuutang pantaas at yun, nag-iiyak na yung babae, nag-iinarte. Si Jose, naalipin! Tinangkahan akong i-rape. So, cut the long story short, pinakulong po ni Potiphar si Jose sa preso ni Faraon. May sariling preso si Faraon. May mga preso ng Stony Mountain, Remand, okay? Pero meron pong preso ni Faraon. Yun po yung mga talagang kinasamaan niya ng loob. O kaya wala lang siya mood, pinakulong niya yung kulungan ni Faraon. So nakulong po si Jose doon. Tignan nyo naman ha, walang kasalanan, na naginip lang, naibenta. Ngayon, naglingkod ng maayos, sinudus ng misis ng kanyang amo, tumanggi siya, nakulong. Sa loob po ng kulungan, again, siya po ang naging top, siya nga ang mayor. Hindi po yung kagaya ng mga panahon nating mayor na siga, yung mga pinakamaraming tato. Marami na saksak. Parang ganun kasi yung mga napapanood natin. Hindi, kasi po lahat ng pinagkatiwala sa kanya ng warden, talagang ginawa niya ng grabe, excellent. May kasipagan at excellent work. So, na-promote siya. Dumating ang panahon, may dalawa pong na lingkod si Faraon, isa pong cupbearer, chief cupbearer. Kasi noong unang panahon po, ikaw ay hari, may tagahawak ng cup mo. Lalagyan ng alak. Iinumin muna, susubukan muna, papakita. Pag hindi namatay yung cupbearer, okay, safe nang inumin ng hari. Kasi maraming gustong pumatay sa hari eh. Sino pong gusto maging cupbearer? $50 per hour ang sweldo. Okay, doon sa Saudi Arabia, kung gusto nyo, sa Brunei, ang taas ng sweldo ni kuya, kaya alam mamaya, so, tapos yung chief baker, yung panadero, okay? So, napakulong, nainis si Faraon sa kanila. Sa loob po ng kulungan, nagkaroon sila ng panaginip. Si Joseph marunong mag-interpret ng dreams. So, in-interpret niya yung dreams ng dalawa. Yung chief baker, mamamatay. Papatay ni Faraon. Yung cupbearer, ibabalik sa kanyang trabaho. Tapos nangako yung cupbearer na paglabas ko, sasabihin kita kay Faraon. Alam niyo, huwag kayo magtiwala doon sa mga, di ba, pag mayor na ako, akong bahala sa'yo. Gagawin kitang anong gusto mo? Marami pa nga ako di ba? Okay, gagawin kitang janitor ng munisipyo. Marami mga ipinapangako. Engineer po ako, mayor. Engineer ka ba? O sige, janitor ka ng engineering department. Tayo naman, kailangan kumapit. Minsan, dapat kailangan maging ninong si mayor. Ganyan, connection Right? Doon tayo nagtitiwala. Itong cupbearer, nangako. Alam nyo nangyari? Napako. Nakalimutan niya si Jose. Doon na siya, busy siya, na hindi niya na naalala si Jose. For 2 years po, nakulong pa rin si Jose. A total of 13 years. From 17 nung pagkakabenta niya, hanggang siya po ay na-promote na governor of Egypt. 13 years of misfortunes. Kung titignan natin, parang bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi inihahanda ng Diyos ang mga binibigyan niya ng panaginip. The Bible said he was tested by the word of the Lord. Nasa ang mga awit? Pastor Lito, basa. Nagpadala ang Diyos ng tagutom sa lupain ng Kanaan. Kinuha niyang lahat ang kanilang pagkain, ngunit pinauna na niya si Jose sa Egypto upang sila'y tulungan. Ipinagbili siya roon upang maging alipin. Kinadenahan ang kanyang mga paa at nilagyan ng bakal ang kanyang leeg hanggang sa nangyari ang kanyang propesiya. Ang mga sinabi ng Panginoon na naganap sa kanya ay nagpatunay na siya'y matuwid. Pinalaya siya ng hari ng Ehipto na namamahala sa maraming tao. So, ang testing is to prove kung tayo ay tapat at matuwid. At the same time, to grow our character. Kasi may mature pa si Jose nung 17 Medyo may konting yabang pa Okay? So dumaan siya doon para i-test. Tingnan mo, ito yung magseseduce sa'yo. O ito yung amo mo, nakatalikod, magtatapat ka pa. You know what I mean? I-usurp mo ba yung authority ng amo mo?
Kasi ikaw nga ang pinakataas-taasan sa kulungan, sa tahanan. See, these are all testings of His faithfulness and humility before God and the people above Him. Kasi may mga amo siya eh. You got it? Sabi ng Panginoong, sabi ni Pablo, kung tayo maglilingkod bilang alipin or employee, do not be men pleasers or eye pleasers na nagwalis ka kasi andyan yung boss mo. Tapos pag wala na, paupo-upo ka na lang doon. Wala kang tinatrabaho, binabayaran ka. Si Jose, tapat siya sa Diyos at tapat din siya sa kanyang mga amo at mga kasamahan. You got it? Why? Nung na-prove yung kanyang faithfulness sa Panginoon at sa mga amo at sa mga tao sa paligid niya, na na-prove yung kanyang moral integrity, hindi siya magkakasala para lang, for self-pleasure. Ayaw niyang i-displease ang Panginoon. At the same time, wala siyang kargang, take note, sama ng loob. Why? Kasi nung nakita niya yung mga kapatid niya, hindi niya pinagsasakal. Nung siya'y governor na. Diba? Kaya nga maganda basahin niyo. Pati yung si Mrs. Potiphar, hindi niya pinapatay yun. Walang niya ka. Ikaw nagpakulong sa akin. Tapos si Potiphar din, pinakulong siya. Ngayon si Potiphar, nasa ilalim na niya. Nakita niyo? Siya na ang pangalawang pinakamataas na pinuno sa buong Ehipto. Si Potiphar nasaan? Bossing na siya. Tama, pastor, dito pwede niyang pakulong yun. Malangya ko. Ikaw nagpakulong sa akin, wala na akong ginawa sa mismo. Ikaw ay kukulong. Walang ganun eh. Tama po ba o hindi? Wala. Na-preserve niya yung kanyang moral integrity. Nagpakita siya ng katapatan sa Diyos at sa kanyang mga amo at sa kanyang mga katrabaho at hindi po siya nagkarga ng sama ng loob. Hindi siya naging vindictive. Hindi siya naging masama ang loob sa kapwa. Why? Kasi in order for him to be in the position of governor, kailangan wala yung mga bagay na hindi maganda. Na hindi siya mag-usurp ng authority ni Pharaoh kasi hindi naman sila tinawag ng Diyos na mamanatili doon magpakailanman eh. Merong lupang pangako ang mga Israelita sa Kanaan. Yan po yung pinagkakaguluhan ngayon sa Middle East. You got it? At the same time, hindi siya makaka-function ng maayos kung meron pa rin siyang sama ng loob kay Potiphar, kay Mrs. Potiphar, sa kanyang mga kapatid. Kung may sama ng loob siya sa mga kapatid niya, hindi nila madadala yung buong pamilya ni Jacob sa Ehipto para mapanatili silang buhay. Why? Importanteng manatiling buhay si Jacob at ang kanyang mga anak at mga apo. Bakit? Merong pangako ang Diyos sa kanila. They will bless all the families of the earth. Hindi lamang po para maligtas sila doon sa tagutom na darating. So makikita po natin, importante po yung may panaginip tayo sa Diyos, pero importante rin magtapat tayo sa panahon ng proseso na kung tawagin ay testings, pagsubok. Why? Piniprepare tayo ng Diyos para sa ating promotion. Amen? So huwag niyong ikasama ng loob yung boss niyo na falsely accused kayo, mga katrabaho niyo sinisiraan kayo. Sa Panginoon tayo tumingin dahil ang Panginoon na nakakaalam ng ating kinabukasan at lakip-lakip or lahat ng bagay ay inaalaw ng Diyos para sa ating ikabubuti. Masama at mabuti, Roma 8:28. Inaalaw ng Panginoon para hubugin tayo. Para tignan yung katapatan natin sa lahat ng panahon. Para kung panahon na, yung promotion mo, wala makakapigil. Imagine mula sa kulungan, naging prime minister ka. Preso to prime minister. See how God promotes. Pero very, very important na tayo ay masubok na mabuti at matuwid. Amen? Kasi tingnan nyo, mag-promote ka ng 18 anyos, gawin mo agad manager. Gawin mo agad chairman of the board, CEO. Naman, anong klaseng kumpanya yun? Kasi anak yan ng may-ari. Kahit pa anak yan ng may-ari. Tama po ba? Ang tamang proseso ng pagpiprepare sa prinsipe, anak ng may-ari, padaanin din sa tamang proseso. Para pagdating niya sa panahon, nandun na siya sa taas, maintindihan niya kung anong paghihirap ng mga nasa ilalim niya. Alam niyang patakbuhin yung kumpanya. Hindi porket ikaw lang may-ari ikaw lang yung anak ng may-ari, hahari ka na rin. Kahit nga mga prinsipe, pinadaraan sa tutoring, sa training. You got it?
So tayo pang may mga panaginip sa Diyos. And last but not the least, okay? Maraming tao mapagpapala ng panaginip ng Diyos. So namatay si Jacob, yung tatay nila, mamamatay. Namatay na yung tatay nila, yung mga kapatid natakot. Kasi dinala na yung lahat ng pamilya ni Jacob sa Egypt. Natakot yung mga kuya niya. Naku, baka patay na si tatay, tayo naman ang patayin. Basa. Ano nangyari? Ngayong patay na ang kanilang ama, sinabi ng mga kapatid ni Jose, baka nagkikimpimpa ng galit sa atin si Jose at gumanti siya sa ginawa natin sa kanya. Kaya nagpadala sila ng mensahe kay Jose na nagsasabi, nagbili ng ama natin bago siya mamatay na sabihin sa iyo na patawarin mo kami sa masamang ginawa namin sa iyo. Kaya ngayon, patawarin mo sana kami alang-alang sa Diyos ng ating ama. Nang makarating ang mensahe nila kay Jose, umiyak siya. So, bakit siya umiyak sa galit? Kasi mga walang niya kayo talaga. Sasaksakin ko kayo isa-isa. Lalo ikaw, Simeon. Ako, Simeon ka. Mukha kang datong puti. Di ba, minsan may umiiyak sa ngit-ngit ng galit eh. Pero anong iyak meron si Jose? Tignan nyo. Hindi nagtagal, pumunta mismo ang mga kapatid niya sa kanya. Pagdating nila, nagpatarepa sila sa harapan niya bilang paggalang. Pagkatapos sinabi nila, handa kaming maging alipin mo. Pero sumagot si Jose sa kanila, huwag kayong matakot. Sino ako para makialam sa plano ng Diyos? Totoo nagplano kayo ng masama sa akin, pero pinlano ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa taggutom. Kaya huwag kayong matakot. Susustentuhan ko kayo ng pagkain pati ang mga anak ninyo. Pinangukuhan sila ni Jose at nakapagbigay ito ng kaligayahan sa kanila. Wow, Eddie, wow. Yan ang karakter ng tunay na anak ng Diyos. Yan ang karakter ng tunay na nabubuhay sa panaginip ng Diyos. Alam niya na ang Diyos ang in control, sovereign God sa lahat ng pangyayari sa kanyang buhay. At hindi niya pahihintulutang may anumang bagay ang makapigil sa plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng masamang ugali or masamang kalooban or kaya yung pagkakasala sa immoralidad or sa pagiging hindi tapat sa kanilang mga amo, sa kanilang mga katrabaho at sa mga kanilang pinaglilingkuran. Nakikita po niyo how God gives us a big dream. He wants us to really dream big, but at the same time, dadaan tayo sa pagsubok dahil preparation process yan eh. Titignan ng ating katapatan at katuwiran. At pag dumating na ang tamang panahon, walang makakapigil sa ating promosyon mula sa Panginoon. Wala. You got it? Hanggang ngayon po, 23 years na ako dito. Marami na po akong pinagdaanan sa pagpapastor dito sa IWC. Maraming highs and lows, maraming kapaitan at katamisan. But at the end of the day, lahat yan iniiyak ko sa Panginoon so that I can have the peace, the joy, the purity na i-maintain yung tamang kalooban. But you know what? I am believing in God's perfect timing. 100 churches all across Canada na nangangaral ng mabuting balita, tumutulong sa kapwa, nagmamahal sa kapwa, nagdidisipulo sa mga tao, at nagpabadala pa ng maraming mga maglilingkod na misyonero all across Canada and the world. That's just simple. Hindi naman ako nagsabing magpunta rito. Ang Lord naman nagsabi. But at the end of the day, I must be tested as well. And I must be found ready for God's promotion all the time. Ganon din ho tayo, kagaya ni Jose. Amen? Kagaya ni Jose, managinip ng malaki. Isuko ang ating mga panaginip upang makuha ang panaginip ng Diyos. Dadaan tayo sa pagsubok, totoo yun. Preparasyon eh. Pero at the end of the day, ang mga panaginip ng Diyos, maraming tao ang mapagpapala ng buhay mo. Right? Imagine yung nagbenta sa kanya, sila pala ang ililigtas niya. Kailangan pala talagang mapunta si Jose sa Ehipto. Kaya lang ang pangit lang ng circumstances, di ba? Para dun siya mamuno at magligtas ng mga tao sa panahon ng tagtuyo at taggutom. Kasi ang panaginip po ni Faraon, kaya siya ang naipromote, si Jose, no, na-interpret niya, may 7 years of plenty, pagkatapos may 7 years of famine. So sabi ni Jose, humanap ka ng tao na mag-aani at kukuha ng 1/5, 20% lahat ng ani during the time of plenty para itago para sa panahon ng tagutom, yun ang ating kakainin at ibibenta.
Ang sabi ni Faraon sa kanyang mga opisyal, yung binasa kanila, sino pa bang merong espiritu ng Diyos at sadyang may katalinuhan? Gawin na natin si Jose ang gobernador ng Egypt. Wow! Isn't that amazing? And all of this would lead us to the component number 2, trust God. Kasi kung malaki ang panaginip, maraming pagsubok na pagdaraanan, hindi natin kaya sa sarili natin. Kailangan matuto tayong magtiwala sa Diyos sa lahat ng mga pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon. At yan po ang pinamuhay ni Jose. Pagtitiwala sa Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, God was with him. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, God was with him. Kaya basahin niyo po yung Genesis 37 to 50, please. Assignment yan. Amen? Sino po dito gusto niyo nang managinip ng panaginip ng Diyos? Taas ang kamay. Gusto niyo nang talagang mamuhay para sa Diyos? Taas ang kamay. Gusto niyo na talagang ma-fulfill yung plano ng Diyos? Taas ang kamay. Tayo tayo, lahat na nagtaas ang kamay. At ako'y mananalangin para sa inyo. Praise God. Kung wala pa po kayong panaginip mula sa Diyos, I think kailangan nyo lang magsuko ng buhay nyo sa Diyos. That's it. Kasama na yung inyong sariling panaginip para makuha nyo yung mas magandang panaginip ng Diyos. Mas magandang pangarap ng Diyos para sa inyo at sa akin. Let me pray. Panginoon, maraming salamat sa kwento ni Jose. Maraming salamat na may maganda kang plano sa aming lahat. At may mga pinagdaraan na kaming pagsubok. Pero lahat ng ito ay pinapahintulot mo para sa aming ikabubuti. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko ng bawat isa ay matutong managinip ng malalaking panaginip. Matutong managinip ng mga dakilang panaginip mo. At Lord, matuto rin kaming manampalataya at magtiwala sa iyo hanggang sa kaduluduluhan at magtapat hanggang sa kaduluduluhan upang makita namin ang iyong kadakilaan, makita namin ang iyong kabutihan, hindi lamang sa aming buhay, kundi pati na rin sa buhay ng maraming tao. Ito pong aming dalangin, Lord, be glorified, be exalted sa aming mga buhay. Sa iyo po ang aming papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus, at lahat ay magsabi ng Amen and Amen.